Balikan po natin ang action dito po sa ating second set. Nakuha po ng Cagayan Valley yung ating first set 25-23 kontra sa Smart Maynilad. Labanan po ng dalawang undefeated. Muli magandang araw po sa inyo lahat. Noel Zarate kasama ang ating debutante na si Michelle Gumabaw. I'm a newbie. Newbie. Greenhorn. Sabagay green. Sanay ka na sa green buong buhay. Naka-green ka na naman. Ano ba green ba yung tawag dyan? Blue-green. Blue-green. Somewhere in the middle. Ruby De Leon starts it off with a service error dito sa ating second set. Pero ano sa tingin mo ang naging sanhi sa pagkapanalo nitong kupunan ng Cagayan Valley? Despite the errors, nakuha pa rin nila yung ating first set. Siguro pinakamalaking percentage na nakuha nila sa points is attacking. Yung attack points talaga nila, hindi mo talaga maikakaila na magaling yung setter. So madali na lang talaga para sa spikers gumawa ng puntos. And there's the tie connection right now. Soraya to Tipachot. They go now to Sue Roses. Tipachot na hawakan pero hindi na nakuha ni Tabakero. Was off the block nga naman talaga. Yun yung mahirap kasi pag nagtitinginan ng dalawang players, hindi mo alam kung sino kukuha. Oh, ito na, arch nemesis mo, pumasok na. Si Jem Ferrer, of course, going back to the college days nitong si Michelle against Ateneo. Jem Ferrer yung setter, star setter ng kupunan ng Ateneo. She is making her first appearance. Actually, did not play nung kanilang huling laban against Meralco. Pero ngayon, susubukan ni Coach Roger kung kaya niya. At si Charo na-inspire. Nakabigay ka agad ng service ace. And if it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. 2-1 ngayon ang kalamangan na Smart Maynilad. As we saw kanina, it ended in a very anticlimactic. Talagang service error. So ngayon talagang nakita mo bumabawi siya sa service niya. She has 2 service aces. And that one was against Jack Jonella. That's not an easy job para dito kay Charo Soriano. Targeting the libero, no? Talagang big sin yan pagdating sa volleyball to target the libero, but now it's doing very well for her. Sumimangot na naman to si Jack Jonella sa kanyang hindi pagkuha sa serve na yun ni Charo. This time, Charo goes to Tipachot who gets it. Tipachot ngayon na atake. Nice block for Maru. Nagulat pa si Maru. Ba? Na-block ako yung bata. Ate Maru. Si Ate Maru. Ito naman si Ate Maru. Yung blush on niya. Hindi nasasayang. Yan. May purpose ang lahat ng bag. Ay naman, oo. Ikaw ba nagme-makeup ka rin before the game? Hindi, di ba? May mga iba talaga na kailangan kasama talaga sa regimen nila yon. Pero may pandaya ako. Ano yun? Lip gloss. Ayun, no? Tatanungin mo muna kung bakit. Bakit? Kasi lagi ako sinasabihan ni Coach na kinakabahan ako. Tapos? Hindi niya alam na maputla lang talaga ako. So para hindi niya sabihin na wala ako sa kondisyon, natakot ako sa loob ng court, pinapupula ko yung labi ko ng konti. Okay, pwede yan. Paano pag na-over? Pag na-over, photoshoot na tawag natin doon. Aiza Maiso Pontillas actually able to get the down the line attack or the corner attack. So bumalik ang bola rito sa kupunan ng Cagayan Valley Rising Sun. Still down by 2 points. Melissa Gohing, Jem Ferrer. Eto ngayon si Sue Roses. Soraya ngayon, setting up Tipachot. The tie connection once again. Jem Ferrer, back set. Sue Roses. At nagulat si Aiza Maiso. Parang wala namang sakit. Well, alam mo naman, guys, we thank our friends from Rexona, anti-perspirant deodorant, it won't let you down. Alam mo, ikaw, naglaro ka rin with the fever once, yes. Diba? Minsan, mas tinutulak mo pa sarili mo pag may sakit ka, kailangan mo maglaro. Siguro it's something psychological. No? Since may sakit ako, kailangan mas lumabas yung talent mo, kailangan mas maganda yung pa yung laro mo para talaga hindi ka mapagalitan ng coach. Well, another service error right there against Smart Maynilad. Masasabi natin, mahilig ka rin lang naman sa basketball. Yung pinakamagandang game na nilaro ng Michael Jordan, may mataas siyang lagnat. Yes. Bata ka pa nun. Pinanganak na ba ako nun? 5 years old. 5 years old. 5 years old. Oh, nice block there by Pao Soriano. Yan na naman ang dinadala ni Pao Soriano dito sa kupunan ng Cagayan. Out of 4 points, 2 na doon service error ng kabila, no? That's the problem, ano? As we take a look at this replay, Pao Soriano block, brought to us by Rexona anti-perspirant deodorant, it won't let you down. Yan din, nakalaban mo rin yun sa UAP, si Pao Soriano. How was it going up against her? Pao Soriano, she knows how to bring her team. Kapag nakita mo ang Adamson, nung nawala si Angela Binting, nung ang Adamson, mababa na ang moral, it was always Pao Soriano who would get the points. And talagang she was a very good leader for the Adamson Lady Falcons. Tinapon na naman ni Pao Soriano yung kanyang tape na nasa balikat niya kanina. So 6-4 right now. Here is Tabakero right now. Blocked by Jem Ferrer pero lalabas. Yan ang power naman na dala nito si Angge.
braso. Yung brasohan talaga. Pero ang nipis niya. Saan niya kaya nakukuha lahat ng power na yan? Hindi ko rin alam. Oo, diba? I mean, even in her days in UST, hindi na nagbago yung forma niya eh. I played against her for 1 year. Pero actually, that was my first year. Bangko pa talaga ako noon. So, hindi pa talaga ako masyadong familiar kung paano siya maglaro. Pero lakas talaga ng palo. Samantala, Soltones dinaan sa utak. Going over everybody that time. So, 7-5. Lamang pa rin dito ang Smart Maynila. Now, Nasela Nika Guliman. Magsaserve. 6'1". Dating malalaro naman ang Lyceum of the Philippines University. Naman yan. Yep. Antipat shot. Soraya tries to drop it. Jem Ferrer. Binuhay naman ni Suroses. One more time around. Soraya. Tabakero. At yan. Dumaan sa kamay ni Jem Ferrer. Pag nasa harapan ng setter, most likely dun dadaan ang bola. As you can see, diba, Jem Ferrer, hindi ganun ang height katulad ng mga kakampi niya. So talagang matalino spiker like Angeli Tabakero na dun talaga sa kanya pinapadaan. And Tabakero, of course, scored 21 points sa kanilang unang pagkapanalo against the Philippine Air Force. Trying to duplicate that here ngayon. At backhand ang ginamit doon nito si Soltones. Combination, Angge once again! Down the line again for the second time and gets another point. Again, ang daming power na generate nito si Angge Tabakero sa kanyang mga tira. Saan nga ba talaga galing? Baka sa buhok. Pwede rin. Hindi, nagpagupit na yan dati. Ganun pa rin eh. Pao Soriano. Bakit nung college never humaba ng ganyan buhok ko, no? Pwede naman eh. Nasa iyo naman yan eh. Hindi naman bawal eh. Ganun ba yun? Bawal ba yun? Eto ngayon, si Soriano and a net violation. Si Angge na matatawagan dito. So, dikit na naman po itong ating second set. 1-point lead for Smart Maynila. At kami po ay magbabalik. Ito ang Shakey's V-League. Bira na! Mga highlights po nitong ating Shakey's V-League mapapanood po natin sa GMA News TV tuwing linggo ng umaga, 9:30 a.m. sa GMA News TV All Sports. Let's send it now to Rina Villamor. Yes, let's talk about some players here, no? Simulan natin dito sa ating Smart Team. Katulad ng sabi mo kanina, Noel, may mga ilang players dito na may karamdaman. Simulan natin dito kay Maruba Natikla na meron siyang left elbow strain niya. Dahil ito sa kanyang pag-iensayo kaninang umaga, no? Dahil nga in preparation for the upcoming beach volleyball game. Ito rin si Suan Roses, katulad ng sabi niya kanina, may lagnat at sipon siya. At napansin ko rin during that huddle ay medyo naluluha na siya. Na kahit gusto nga siyang palitan ni Coach Roger dito, ay wala naman siyang mahuhugot pa sa bangko niya. Ang gusto lang ni Coach Roger dito ay magtulungan sila at ma-minimize yung kanilang mga errors. On the other side of the court naman, itong si Soraya Pomla. Alam mo, ang nakakatuwa dito, Noel at Michelle, although nakakaintindi siya ng konting English, nag-usap kami using her iPhone, no? Kasi doon mayroon conversion ng English ng Thai. I asked her what's the best thing about the Philippines. At ang sagot niya sa akin, friendly people. At ang favorite niya ng food dito, aside from Shakey's, Jollibee. Back to you guys. First option ng Shakey's, kailangan ng Kailangan talaga. Pero yun na nga, no? Si Rina pag nag-report tungkol sa injury, very sharp. Alam mo ba, PT yan eh. Alam niya kung anong pinag-uusapan. Last time na I was listening to her, ganoon din eh. Talagang full details talaga. Oo, but right now, ito si Buenat Yulalio nakakuha ng kanyang unang puntos dito sa larong ito. Tabla po tayo, 9-all. And Pomla Soraya, right now, mahilig kumain ng Shakey's. Ay, cute naman yan yung iPhone ginagamit. Ako, Mojos. Yun. Kuha tayo mamaya ng gano'n, ha? Yes, please. Combination. Su Roses na may karamdaman. Jem Ferrer yung hulog. Ang haba ng galamay dito sa Tipachot. One more time around. Uy! Ganda ng Blanca. Dati magkakampi sa UST. Ngayon magkalaban na. Ay sa Maiso. Blocking Maruba Natikla. Ito ngayon si Soraya. Matalim na serve. Nakuha ni Going. Sabay gulong. And another drop attempt there from Su Roses. Regalo para kay Charo Soriano. Favorite ko talaga yun, pero walang dumadating sa akin na regalo pag naglalaro ako. Bakit? Kasi ang first line of defense, kailangan gitna. Sila talaga kapag first line of defense, pag pumunta sa akin, okay, sige, bigay-bigay niya sa akin. 10-all. And Axel is the official outfitter of the Shakey's V-League. Soriano, walang second ball sa pagsaludo ni Aiza Maiso. Bawing-bawi na. 3 aces na si Charo. 3 aces na. So Charo once again. Naalala ko nung araw si Charo talaga has this very dangerous jump serve. Ito Did she do a jump serve or a jump float? Jump serve talaga. Wow. Ito jump float yung ginagawa niya rito.
Pero, nakakuha na naman ng ace, hitting the line. So, quads na, quadro na. For all those who don't know the difference, ang jump serve yung umiikot. Yes. Yung ginagawa ni Soltones. Soltones. Ito ang jump float. Ito ang parang second step. Gusto mo maging good server. Ay, ginagawa mo yan, ha? Hanggang dyan lang ako. Level 2. Pwede na rin, as long as it works. Maizo. Tipachot, single block coming from the 6'1" Nika Guliman. Hindi pumayag. Sabi niya, mas matangkad ako. Oo, single block na lang yon. Ito, umaarangkada ng Smart Maynila. At ladies and gentlemen, they're up by 3. At itong service queen ngayon, ito si Charo Soriano sa ginagawa. Isipin mo, 4 na ace dito lang sa ating second set po naganap yon. Charo once again. Nasobra na. Kaya we can see na good matchup to kasi talagang pag tinignan mo yung statistics, mas lamang ang Cagayan sa spiking pero mas lamang ang Smart pagdating sa digging. Right. So defense talaga. So talagang good match ang game na to. Well, you would think it would be the other way around dahil nga kay Jonella dito sa Cagayan Valley at saka dito naman kay La Soltones at saka kay Maru. Pero magandang matchup nga as Michelle just said. Here is Aiza Maizo. Tipachot was out of position. Tutulak na lamang niya. Jem Ferrer, quick set. Nika Guliman. Munti ka na yun. Oo. Napatigilin nga ako doon. Pero at least nakuha niya yung, yung tirang yun because there was nobody home doon sa areang yun. Wala. Talagang pati yung mga defensive players ng Cagayan nalito rin doon sa set ni Ate Jem. Ate Jem talaga. Ate Jem. Here is the back set now to Tipachot. Ikaw, ate ka na ni Tipachot. 17. 17 lang yan. Kanina diba sabi ko magka-age lang kami. Nga pala. By months. By months. Sige na. Wala maniniwala sa'yo. Mikasa, the official ball of the Shake East V-League. Kasi sabihin, 17, laki-laking babae. Pwede naman, actually, pwede naman mangyari yun. Yan na ba height mo nung 17 ka? Hindi. Ito, how old is Guliman? Nika is about 23, if I'm not mistaken. 22, 23. Yeah. 6'1". At ito ngayon, Sue Roses, sa pangmatangkad. Yes. Trying to put it in play. Minsan ka lang makakita ng mga players na hindi naglilipad sa loob ng court, no? Oo. Si Sue Roses, never ko naman nakita kahit na mag-knee socks eh. Hindi rin siya nakalipad. And now, it is a 4-point lead for Smart Maynilad. We'll be right back.